Alright, students, let us now continue. So, in this topic or lesson, this is lesson 3, the gender ideology. So, nandito pa rin po tayo sa ating lesson o sa ating gender sensitivity education, no? For week 2, quarter 2. So, there are subtopics here: the gender ideology, sex and gender bias, male and female roles, and gender inequality. Now, for senior high school, especially grade 11 students and learners, so napaganda ng lesson na ito kasi ay lalong makatulong sa iyo ito para makilala mo ang sarili mo. So, sa ating lesson 1 or topic 1, it's about the person, it's about who am I. And then yung lesson 2 or topic 2 ay individuality. So we discussed already that we are all a unique being, a unique person. All we have individual differences. Now in this topic, ay sana maunawaan mo to understand of course ourselves, the uniqueness and sexuality. Ano mo, unawaan mo ito at matukoy mo, makilala mo at malaman mo ng iyong tunay na pagkatao, no? Ng iyong tunay na differences, no? Pagkakaiba. Now, dito rin, mamaya ay ating i-discuss, no? Itong lalo na itong sex and gender, the difference of this, no? And the roles of male and female, gender inequality. Now, gender ideology speaks about, of course, the gender issues like inequality, discrimination, subordination, as described above, as well as the violence committed against women, rape, incest, and wife battery. So, more focusing on the women issues, especially today. Ito yung ating pag-usapan ngayon, itong gender ideology, and then the gender bias. Okay? Now, what is gender bias? It refers to the discrimination which range from the exclusion of women from developing programs. No? It can also mean to wage discrimination and systematic violence against women. Halimbawa, ito ay nangyayari, itong mga diskriminasyon na ito, itong pang-abuso sa kababaihan, hindi pantay at hindi trato sa lipunan, no? Ito ay nangyayari sa eskwelahan, simbahan, sa trabaho. Yan. So, it's not proof that women are stronger and there is a desire to overpower men. Alam niyo paano Jesus Christ ay talagang grabe ang gender doon, inequality, lalo sa kababaihan. Kasi ang mga babae talaga at that time, kasi may kultura sila, na pambahay lamang ang mga babae. Kaya nga, talagang superiority doon na yung mga kalalakihan. No? Ang mga babae, inferiority sa bahay lang, gawaing bahay, household chores. Pero hindi yun hindi laban yun ng ating Panginoon, di ba? Pinakita niyo kung paano tratuhin ang mga kababaihan. Kaya nga, may ibig sabihin doon sa creation, nung binigyan ng helpmate ng Diyos ni Adam, si Adan, di ba? Kaya nga, mayroong theological meaning yung ginugot sa tadyang ni Adan, Ibig sabihin yan, may malalim na hulugan yan, it means ay equality. Ibig sabihin nun ay equality, Yung babae at lalaki. Kaya lang ay, of course, nagkakaroon ng changes across time. Kaya, yun, nagkaroon ngayon ng pagkakaiba hanggang sa nagkaroon itong gender bias, lalo na sa mga grupo ng kababaihan, na kung saan pinagtanggol naman ng Panginoon, diba? Kung ano yung role ng kababaihan, right? Especially nung si Maria ay hinirang ng Diyos, diba? Binigyan ng special privilege, so to speak, doon pinakita ng Diyos na tayo ay dapat ay equal rights, Kaya ngayon, mapasin niyo sa lipunan, kahit sa trabaho, sa profession, nagagawa nila ng kababaihan, ginagawa ng mga kalalakihan, di ba? Now,
tingnan natin yung mga difference dito, no? Meron dito nga tinatawag na the male versus female roles. Ano ba yung mga ginagampanan ng mga kalalakihan at kababayan sa society, no? Sa ating lipunan ngayon. So, alam natin kapag ang lalaki or male ay nagtatrabaho, breadwinner ng family, di ba? Yan. To earn for a living, expected to make money to sustain household, especially his family. Ano pa? So, mga lalaki, ang role nila ay, of course, sabi ay associated with dominance, authority, and sometimes anger, no? Discipline. Kalimitang mga disciplinary ay mga lalaki. No? Ang nagtatrabaho sa construction site ay mga kalalakihan. No? Pero ngayon, meron na rin gumagawang kababaihan, di ba? Meron na rin mga babaeng nagko-construction, nagwe-welding. Tulad ng bawa sa mga TESDA program. Pwede na kahit ang mga babae nagkatrabaho, working abroad, ginagawa nila yung gawain pang lalaki. So, changes across time and culture. What else, no? So, ito nga, ang mga lalaki expected to take care of outside chores. Yun nga, sa pamagitan ng trabaho. While dito naman sa opposite, sa female roles, no, nakalagay rito, housewife. Diba? Kaya nga, kalimitan dun sa mga biodata o kaya sa mga application form, lalagay doon. Ano ba? Kung anong trabaho ng magulang mo, ang trabaho ng father, anong trabaho ng mother. Kadalasan nilalagay natin doon ay housewife. Diba? Sa bahay lamang. Okay? Taking care of the children. Home. Nag-aalaga ng mga bata. Luluto, naglilinis. Gawaing bahay. Yung mga yan, naglalaba, nag-grocery. So, ito yung mga gawain ng mga kababaihan. Diba? So, nagkaroon ngayon siyempre ng pagbabago dyan. Pagkatapos somehow mabuso ng mga kalalakihan. Kaya nagkaroon ng gender inequality. Alam niyo itong gender bias na ito, itong gender ideology. Kaya na lamang nagkakaroon ng pang-abuso sa kababaihan ay because of the old profession. Since time immemorial, meron na talagang ganito uri ng trabaho. Halimbawa na lamang yung prostitution. Kaya ganoon na lamang mga kalalakihan na may misinterpret niya na abuso nila ng behavior ng kababaihan. Kasi nga ay since time immemorial, ito ay mga sinaunang profesyon na ay talagang merong nagbebenta ng aliw, di ba? Through prostitution. Kaya nagkakaroon ng abuso, no? Lalo sa kababaihan. Kaya nagkakaroon ng diskriminasyon na because of that. No? Sana nga ay mawala na itong trabaho na ito, yung tawag na sex for sale or prostitution. No? Kaya nagkakaroon na yung overpowerment na abuso at pinapaitan na mas malakas ang kalalakihan. In fact, hindi naman talaga dapat ito kasi nga ay ito isang malaking kasalanan, no? Mata ng Diyos, no? Ang pang-aabuso ng dignidad ng kababaihan. Okay? Now, meron sa lesson na ito, topic na ito, may tinatawag na yung tinatawag na acting out game, no? Yung mga stereotype roles, di ba? Halimbawa na lamang ay kung magpapalaro tayo ng acting out game or yung tinatawag na stereotype roles, no? Husgahan natin, alamin natin kung anong uri ito, kung pang-lalaki ba ito, pang-babae ito. Halimbawa yung mga stereotype roles, let's say ay yung children playing with toy guns. Halimbawa, mayroong mag-role playing na naglalaro ng ganito, tapos hulaan ng grupo, let's say, ayan naglalaro ng lalaki, naglalaro ng barilan. So, alam natin, di ba, yung mga stereotype roles, ganoon Tapos, kapag ang hawak naman ay manika o dal, naglalaro ng manika, ay ito yung mga nilalaro ng mga kababaihan, ng mga babae, no? Yung nilalaro ng manika. Ito yung mga stereotype roles, no? Children flying kites, soldiers in the battlefield, yan, etc. Tapos, modeling, models advertising, no? Yan, people playing basketball, billiards. So, now this stereotype roles, ito, makikilala natin kung anong uri, no? Yung kanyang, say, ito ay lalaki, boy, o babae, no? Girl. Kasi nga, nalaman natin sa kanilang uri ng kilos at laro. So, dito, matutukoy na natin kung ano ang gender natin, no?
Yan, kung ano ang ating uri ng gender or sex. Kaya lang nagkakaroon dito ng confusion about the difference between sex and gender. Ay ano ba talagang ibig sabihin ng sex? Ano ba ang ibig sabihin ng gender? So dito ay nalilito ang, let's say, lalo na kayong mga estudyante, ano? Ano bang pagkakaiba nitong dalawang ito? Okay? So dito, class, nakikita natin the difference of sex and gender. Pag sinabing sex, no, refers to the biological and physiological differences between men and women. Ibig sabihin nito, pag sabing biological, talagang isinilang yan na yan ay lalaki at babae. No? No? Ang categories niya ay dalawa lamang, male and female. Kaya nga kapag nanganganak, di ba, si mami, si nanay, ano sinasabi ng mga doktor? Diba, ginocongratulate niya pagkapanganak na congratulations, Mr. and Mrs. No? You have a healthy, bouncing baby boy. You have a healthy, bouncing baby girl. Diba yung sinasabi ng mga doktor, ng doktora? At hindi naman nila sinasabi na, congratulations, Mr. So-and-so, you have a healthy, bouncing baby gay. You have a healthy, bouncing baby lesbian. Wala naman sinasabing gano'n, di ba? Kaya ibig sabihin ng sex, no? It's between male and female. Two categories lang yan. The main two categories, male and female. Ang ibig sabihin ng sex, right? Ano pa? Sex remains the same regardless of time and culture. Ibig sabihin kung biologically speaking, kung lalaki ka, sa pagtanda mo, lalaki ka, babae ka, sa pagtanda babae ka. Ibig sabihin ng sex, okay? Sex is created by the reproduction needs, that is, biological features. Ibig sabihin, pagka lalaki, alam natin kung anong ari meron. So dito, sex determination in humans, di ba? Kapag babae, alam natin kung anong ari meron, di ba? Yan yun, okay? So sa part 2 natin, di-discuss natin ngayon ito. Lalo kung explain natin ng maigi kasi marami rito mga katanungan. Kasi dito rin papasok yung issue ng LGBT. Okay? Dito rin papasok yung mga tinatawag na identity crisis. No? Kasi maraming kabataan ngayon na nagsasuffer ng ganito Identity crisis. Yung bang hindi niya malaman sa sarili niya, ito ang nararamdaman ko, bakit ganito ako? Nung bata pa lang ko, elementary ako, bakit ganito ang pakiramdam ko? Ako naman ay lalaki. Pero bakit ang pakiramdam ko ay gusto ko maglaro ng manika? No? Pakiramdam ko ako ay babae. Diba ganyan mga ay matatawag na identity crisis. Let's say, nung bata ka, ang pakiramdam mo, ikaw ay lalaki, ikaw naman ay babae. Gusto mo maglaro ng balbarilan, parang nabaliktad, no? So, dito papasok yung issue ng LGBT, right? So, sa part 2 natin, tutuloy natin itong discussion na ito, the difference between sex and gender. At yung mga tanong ninyo, no, tungkol doon sa LGBT, no, paano ba tayo magkakasala doon? Kasalanan ba ang pagiging ganon? No? Paano tayo magkakasala? Paano na bakit nagkakaroon ng ganito? Nababago ba yung ating sarili physically? Kaya dito rin papasok yung mga transgender, di ba? Yung trans man, dito siya papasok. O yung LGBT issue, dito natin pag-aaralan. Okay? So, yun ay sa ating part 2. So, that's all for now. So, sa ating part 2 ay tutuloy natin ito.